Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isang malamig na araw ng Sabat. So welcome po sa ating pong Vesper Worship. Ngayon po ay nasa Fruit of the Spirit series po tayo. So welcome po sa mga kasama po natin dito sa Zoom, ating pong mga kapatiran from iba't ibang dako ng Pilipinas, ano. And also to our Facebook Live viewers, good evening everyone and happy blessed Sabbath. So ngayong pong gabi, ang ating pong topiko ay patungkol naman po sa ika-anim na fruit of the Spirit, ang goodness na tatalakayin po sa atin ni Brother Golly Policarpio. So ngayon po, ating pong simulan ng ating pong pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit ng dalawang hymnals na ipiplay po sa atin ng ating pong technical assistant. At tayo po ay umawit ng may kagalakan. Nakamute ka po, Sister Pearl. Ayan.
After po ng ating pong awitin na Safely Through Another Week, ang mangunguna po sa ating opening prayer ay si Sister Menchi Policarpio. So atin na pong awitin ang ating pong opening song, Safely Through Another Week. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod para po sa ating panalangin. Ama naming banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Ngayong gabi pong ito, dumadalangin po kami, lumalapit po sa inyo. Hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng kaawaan na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Subalit mulit at muli, kayo po ang siyang nagre-reach out sa amin upang kami ay patuloy na lumapit sa inyo. Sa gabi pong ito, Panginoon, inalalapit ko po namin ang bawat isa na magkaroon po kami ng iisang kaisipan na maging kasang-ayon sa kaisipan ng inyong anak na si Jesucristo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buong isang linggo na inyo po kaming iningatan, na nagkatipon-tipon po kami ngayong gabing ito upang purihin ang inyong pangalan. Aking pong idinadalangin at inilalapit sa inyo ang mensahe na amin pong pag-aaralan sa gabing ito about goodness. Maaari po ba, Panginoon, ng bawat isa sa amin, buksan niyo po ang kaisipan, ang aming puso sa pagtanggap na magandang reminder pong ito about goodness. Maraming salamat po, Ama, na inyo pong itatago sa krus ng Kalbaryo ang atin pong tagapagsalita sa gabing ito. Gamitin po siya ng naaayon sa inyong kagustuhan. Ipatawad niyo po ang aming pagkukulang at pagkakasala, basbasan ng bawat isa.
Ito pong aking idinadalangin po sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you, Sister Menchi. Ngayon po, bago po natin ibigay ang pagkakataon na naibabahagi po sa atin ni Brother Golly, ang ating pong pag-aaral sa gabing ito, ay tinatawagan ko po muna ang ating pong magbibigay awit sa gabing ito, ang Policarpio siblings. Yan. So once again po, good evening everyone. Ating pong pakinggan special song po no na ibabahagi po sa atin ngayong gabi, and then after po niyan ay mapapakinggan na po natin ang salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin sa pamamagitan. Ayan. So atin na pong pakinggan ang awit na inihanda. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, when I crawl, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes, He's always the same. In His love I'm secure, we shall never part. In His word I will trust and give Him my heart. In the dark of the night, when my heart would fear, lovingly, tenderly, my Savior is near. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. Is always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes, is always the same. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes, is always the same. Always together. His love is forever. Jesus never
changes, He's always the same. Jesus never changes, He's always the same. Amen. Praise God po sa napakagandang awitin at mensahe na binahagi sa atin ng Polycarpus siblings. Ngayon po ay ibigay na po natin ang pagkakataon kay Brother Golly para sa ating topic na goodness. Happy Sabbath po. Happy Sabbath, everyone. Can everybody hear me? Yes po. Okay, okay. Na-miss ko tuloy yung aking mga anak kasi we're separated this time. Sila ay nasa Lanocoran. The song that they have rendered, I recorded, and even the prayer of my wife. Ako ngayon na naka-live, nandito ako sa Mintal, Davao City. Anyway, I'm happy again. I'm part of our online Zoom worship. And napakaganda nung inawit ng mga anak ko kasi Jesus never changes. He's always the same. At connected talaga sa team natin, ano? Actually, nakakatuwa kasi yung Galatians chapter 5, in particular yung verses 22, na kung saan nakafocus yung fruit of the Spirit. Eh, nakakatuwang isipin kasi inisa-isa yung pag-aaral. Bagamat hindi ko napakinggan yung ibang mga ginawa nilang pagtatalakay, but I'm happy mga kapatid sapagkat bahagi ako ng gift of the Spirit of God, which is Jesus never changes. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ay the goodness of the Lord, no? The goodness of the Lord. Anyway, sinago po sa dictionary ang meaning ng goodness. Simply stated lang sabi ron, the state of being good. No? But without Christ in our hearts, without Christ in our lives, mga kapatid, there's no goodness in us. We know that. We are all filthy rags, mga kapatid. No? Maruming basahan. There's no such even a single goodness in each one of us. Wala po talaga. We're zero. We're nothing at all. So, simple naman po yung pag-aaral na gagawin natin. And I got interested po na maghanap ng mga ibang mga commentary mula sa ating prophetess o sa ating propetang si Ellen White kung saan natin makikita na magkakaroon po ng magandang exposition po yung goodness of the Lord. So, kinakailangan medyong mahilig kang magkutingting, magbasa. So, from different books, I came across with Christ Object Lesson. No? Chapter 23 po. Na nakafocus po yung the goodness of the Lord, ay nakita ko po sa iba't ibang librong binasa ko, ay nakita ko mas maganda yung sa Christ Object Lesson chapter 23. Ang context niya po mga kapatid ay nasa Matthew chapter 21 verses 33 to verses 33 to 42, in which yung parable po mga kapatid yung the Lord's vineyard. And I believe familiar po tayo sa parable na yan. It's a very old parable na siguro narinig na natin maraming beses, pero I came across again with this parable, no? So, yung parable mga kapatid, it was a prophecy doon pa lang sa aklat ng Isaiah. Ang nakakatuwa, mula doon sa Old Testament, it was quoted ni Jesus himself, mga kapatid, sa chapter 21 ng Matthew. Hindi ko po babasahin ng lahat. Anyway, nakapokus po ito sa the goodness of the Lord, yung kabutihan po ng ating Panginoon. Hindi po ako gumawa ng PowerPoint. Andito po sa harap, sa kanang bahagi ko po yung laptop ko po. Ang sabi po rito, in page 285 paragraph 3 ng Christ Object Lesson, it was the privilege of Jewish nation to represent the character of God as it had been revealed to Moses.
in answer to the prayer of Moses, nanalangin po si Moses, mga kapatid. It is found in Isaiah. Anyway, nanalangin po si Moses, mga kapatid. No, ang sabi po rito sa Exodus po, chapter 33, verses 18 and 19. Ang panalangin po ni Moses, show me thy glory. No? Show me thy glory. And the Lord promised, I will make all my goodness pass before thee. Ang glory po, mga kapatid, sa Bible is simply understandable po siya na pag sinabing glory, it's the character of God. At ang sagot po ng Panginoon kay Moses, I will make all my goodness pass before thee. Na papahintulutan ng Diyos na makikita, masasakyan, dadaan sa kanyang mga mata, sa kanyang harapan, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos. No? Ang nakakatuwa po sa Old Testament pa lamang ay ipinaliwanag na po yung goodness of the Lord. Okay, tuloy po yung basa. Sabi rito, the Lord God, it is found in Exodus chapter 34, verses 6 and 7. Sabi po rito, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Ano raw po yung ano po? Ano raw po yung glory ng Diyos na ipinahayag po ng Panginoon kay Moses? Sa Exodus 34 verses 6 and 7. Nang sabi po rito, ang gusto ko yung quoted po mula sa Galatians chapter 5 verse 22. Ang ginamit po rito, mga kapatid, sa Exodus 34 ay ano raw po? Ang sabi po rito ay ano po? Sabi rito, abundant in goodness. Pag sinabi pong abundant, napakaganda pong salita yung abundant. Yung bagay, punong-puno, masagana, marami, bumubukal na kabutihan. Meron ang Diyos. Maliban po sa goodness, mga kapatid, binasa ko naman dito, sabi rito, mga kapatid, ano raw po? Ang sabi rito, merciful and gracious, long-suffering, kasama po yung abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, and transgression in sin. Mga kapatid, abundant in goodness and truth. So, doon po sa parable, mga kapatid, ng Christ of the Classroom chapter 23, dinisign po talaga from the Old Testament na ang Diyos ay pumili ng isang bayan. Pumili po siya ng Jewish nation, mga kapatid, sapagkat nakita po ng Diyos na corrupted po ang nasa palibot ng sanglibutan, na kung saan umaasa ang Diyos, mga kapatid, that there's a group of His own people na He chose to be His own people, na magpapakita po ito ng kung ano merong glory o karakter ang Diyos. Na kung saan bahagi po ng karakter na to, mga kapatid, ang sabi, abundant in goodness. Mayaman sa kabutihan. No? Mayaman sa kabutihan. Hindi ko po alam kung anong iba pang translation ng goodness sa Tagalog. No? Sa Bisaya po, dito sa amin sa Mindanao, pag sinabing goodness is kaayuhan, no? Kabutihan. Yan. Unfortunately, pag binasa po natin, i-review po natin yung chapter 21, verses ng Matthew, verses 33 to 42, nakakalungkot, mga kapatid. Alam po na natin yung parable, nagsabi na ang ano po, yung master ay pumili ng isang lupa, pinagsikapan itong pagyamanin, pinagtiyagaan, tinaniman ng maraming mga prutas, mga pananim at naging masagana. At siya'y umalis at pinagkatiwala niya sa mga kapatid, sa mga husbandmen o sa mga farmers.
in our own understanding po pag sinabing husbandman husbandman or husbandmen, mga kapatid, ay pinagkatiwala ang mga magsasaka. At dumating yung pagkakataon na nalaman po nung master, mga kapatid, na tag-ani nung kanyang pinaghirapan, nagpadala siya ng mga pinagkatiwalaan upang makinabang doon sa kanyang pinaghirapan. Anong ginawa po nila? Una, ikalawa, kanila pong hindi nirespeto, kanilang sinaktan, at unfortunately, ipinadala, mga kapatid, ng ng master, yung kanyang anak na iniisip na po sa parable, mga kapatid, ang sabi ay igagalang nila. At nung dumating po, mga kapatid, yung anak ng may-ari, ng master, nagkaroon sila ng kuro-kuro. Yung mga husbandmen, ang sabi nila, ay, nako, ito yung tagapagmana. Anong ginawa po nila? Pinatay po nila, mga kapatid. And we know, mga kapatid, from the New Testament perspective, alam po natin kung saan tumutukoy po ito, mga kapatid. Pero, ang naka-highlight po, mga kapatid, sa ating pag-aaral ay nakakatuwa. Basahin ko po tuloy, ha? Sabi rito, tuloy-tuloy po ang sabi, this was the fruit that God desired from His people in the purity of their characters, in the holiness of their lives, in their mercy and loving kindness and compassion. They were to show that the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ibig sabihin po, mga kapatid, nung tumugon ng Diyos kay Moses na gusto niyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, pinakita ng Diyos ang kaluwalhatian ng kanyang karakter at kasama po doon yung abundant in goodness. Nang sabi po, sa lumang tipan pa lang, ay nais na ng Diyos na God will be represented by His chosen people, yung Jewish nation. Unfortunately, pagdating po sa bagong tipan, mga kapatid, ano po yung nangyari? Nakakalungkot, mga kapatid, it was not completely and totally represented by His own people that He chose, mga kapatid. At ang nakakatuwa, ang Diyos ay pumili pa rin ng kanyang sariling pinili sa huling kapanahunan na kung saan we claim to be Seventh-day Adventists, we are the last generation that God chose. No? Let me continue reading. Sabi po rito sa page 286, paragraph 1. Through the Jewish nation, it was God's purpose to impart rich blessing to all peoples. No? Talaga sa mamagitan ng Jewish nation, mga kapatid, ang kadahilanan ng Diyos na ibahagi ang mayamang pagpapala sa lahat ng mga tao. Through Israel, the way was to be prepared for the diffusion of His light to the whole world, sa magitan ng bayan ng Diyos, ng Israel. Mga kapatid, ay ang liwanag po ay lumaganap sa buong sanglibutan. The nations of the world, through following corrupt practices, had lost the knowledge of God. Dahilan sa kanilang mga maruming mga pamumuhay, ano po? They lost the sight of God. Hanggang dumating ang panahon, mga kapatid, na hindi na sila kumilala na merong Diyos at sumimba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Yet in His mercy, God did not blot them out of existence. Sa pag-ibig ng Diyos na natili po ang kanyang pag-ibig at nagsumikap ang Diyos na magpadala ng bayan upang makilala na merong Diyos sa pamagitan ng kanyang bayan. Ang sabi rito, mga kapatid, He purposed to give them opportunity for becoming acquainted with Him through His church. Take note, mga kapatid, from Jewish nation, mula sa Old Testament, sa New Testament, and here comes present saying, through His church. And this church, mga kapatid, dahil sinulat po ito na Ellen White, this represents the Seventh-day Adventists that you and me belong to this wonderful church that God should use you and me, mga kapatid, na isa to sa mga karakter ng bunga ng Banal na Espiritu, yung abundant in goodness. Sabi po rito,
He designed the principles revealed through His people should be means of restoring the moral image of God in man. Mga kapatid, isa lamang po itong pag-aaral po natin sa bunga ng banal na espiritu. Yung goodness or abundant in goodness, in which ang pinanggalingan nito ay walang iba mula sa Ama at ibinigay niya sa kanyang bugtong na anak. Ang nakakatuwa mga kapatid ay gusto ng Diyos yung abundant goodness mula sa Kanya ay maging channel po tayo. At ang ultimate object po nitong abundant goodness na bilang bahagi po ng Galatians chapter 5 verse 22, yung goodness of the Lord mga kapatid is what? Ang sabi rito is restoring the moral image of God in man. Ang sabi po ng Genesis, in the beginning, God created man in His own image and His likeness. Image and likeness is from the very foundation of the creation that life was created. Binigyan ng buhay po, ang plano ng Diyos ay manggaling po galing sa Diyos at ibinahagi niya na ang plano niya mga kapatid sa bawat isang taong kanyang nilikha out of His love mga kapatid ay bumukal. There should be abundant in goodness. Pero ang tao po ay napahiwalay. And God chose the Jewish nation, unfortunately misrepresented ng majority. Ilan lamang po ang tumayo. We know the story from the Old and New Testament. And yet, God still working in our time in these last days that He chose a church, the Seventh-day Adventist Church, to represent Him, mga kapatid, para ma-restore ang lost image of God in man. No? So, mga kapatid, whether we like it or not, wala po tayo nito. Pero ang gusto ko po na maintindihan natin na pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang bayan sa huling kapanahunan na bumukal. Yung sinabi po kanina sa lumang tipan ng Exodus 34 verses 6 and 7 na yung goodness na ito ay bumukal at bumubukal patuloy po mula sa ating Diyos at ito ay itinanil niya sa kanyang bugtong na anak nating tagapagligtas. At from Jesus our Savior, He is channeling us tonight mga kapatid na bumukal po yung goodness ng Panginoon. And again, ang meaning po sa dictionary mga kapatid, ng goodness is simply being good. Yung maging mabuting lalaki at babae ang bawat isa. Magandang gabi po sa lahat and happy Holy Sabbath. Sana po meron tayong nakuha na napakasimpleng leksyon. Yung kabutihan, idalangin po natin na ito po ay bumukal sa ating buhay. Anyway mga kapatid, alam po naman natin na pag hindi po ito nasumpungan sa atin mga kapatid, we know na hindi po tayo masisilpo o matatataka ng banal na espiritu. God bless you all po and happy Sabbath and thank you for listening. Let the abundance of goodness from the Lord will flow in each one of us. Happy Sabbath everyone. Thank you very much for listening. God bless you all. Thank you. Amen. Brother Golly, maraming salamat po sa pangunguna po ng ating pong pag-aaral sa Fruit of the Spirit series na ang pamagat ay goodness. So napakaganda nga po ng example yung pinagkuhaan niyo po kung paano mapapakita yung goodness ng Panginoon. Kasi yung goodness po ay galing po talaga siya sa Panginoon, Diyos mismo. No, hindi tayo magiging mabuti kung wala din ang Panginoon sa ating buhay. So, it's part of God's character po talaga yung goodness. Kaya nga, sa fruit of the Spirit, mahalaga talaga na mag-manifest ito sa atin, na-expect sa atin ng Panginoon na magkaroon talaga tayo niyan. Hindi lang sa salita. Kasi lang po, di ba, Angel, madaling magsalita na maging mabuting tao,
Pero sa daily na pamumuhay natin, doon makikita kung talaga bang genuine, talaga bang itong kabutihan ng isang taong to ay galing sa Panginoon or parang pakitang tao lang, ano. So, sa goodness na ito, kailangan talaga mag-manifest ito sa atin para mas maipakilala natin ang character ng Panginoon na pinaglilingkuran natin. So, maraming salamat po. And ngayon po ay ini-invite naman namin no, ni Angel kung sino po ang may mga gusto pong idagdag sa ating pong topic na goodness. Kung meron po kayong mga karagdagan or kung may katanungan po kayo. Ano, kasi minsan ang hirap ipakita ng kabutihan kapag for example, sa mga ibang tao na hindi mo nakasundo, pakikitaan mo ba ng ano, ng kabutihan? Pero kung talagang meron kang kabutihan na galing sa Panginoon, anuman ang sitwasyon, lalabas at lalabas ang kabutihan mo, ano? So nasa trial yan. So anyone po, ayan, recognize ko lang po yung ating pong mga kasama dito sa Zoom from Palawan, ano, Brother Frank, Brother Jamel, from Mindoro, no? Si Brother Alan, and si Honor. No? And Brother Jeffrey, hi Brother Jeffrey, we miss you. Ayan, nasa Hong Kong ata siya ngayon. And from Tumpak Church, and of course, si Kuya Renz EJ from Abra, and Sister Tisha from Daet, and also sa ating po mga Facebook Live viewers. Magandang gabi po. So napakaganda po ng ating topic. Meron po ba kayong gustong bigyan diin pa? No? And Sister Nori, ayan. Meron po ba kayong gustong bigyan diin pa or nakaka-relate ba kayo dito sa topic natin ngayon? Good evening po, and thank you very much, Brother Dolly, for taking over sa ating pong talakay ng goodness, ano, na topic natin sa gabing ito. Nais ko lang i-share kasi naisip ko din yung ano nga ba talaga yung difference ng kindness sa goodness, kasi we tend to like use it interchangeably, di ba? So, specific ba na may specific reasons ba yung difference ng kindness sa goodness? So, syempre, hindi naman natin sariling salita yung yung Ingles. So, nagtanong ako sa kaibigan natin, no? May kaibigan tayong pinagtatanungan dito sa internet. So, tingnan natin kung anong mapupulot natin na galing sa sagot niya. And you are welcome po, any one of you, to elaborate more on it. So, share ko lang po yung screen natin. Oops. Ito po. Ayan. So, ito yung sagot niya sa akin, sa aking inquiry. Sabi niya, ito daw yung summary ng pagkakaiba ng kindness and goodness. Kung tatagalogon kasi natin ang kindness, kung literal yung pag-translate natin o kung ita-transliterate natin, sabihin natin sa salita natin na ang kindness ay kabaitan, di ba? Tapos ang goodness naman ay kabutihan. But of course, we understand na ang kabaitan ng isang tao ay bunga ng kanyang kabutihan. Tama po ba? So, base din sa sinabi nitong ating kaibigan dito sa internet, sabi niya, goodness is a foundational quality that guides a person's behavior, encompassing a wide range of moral qualities, including integrity and righteousness. So, kung tatagalogin natin, ang kabutihan daw po
ay isang karakter or quality na ito ay pundasyon. Yan. Na gumagabay sa pag-uugali ng tao, ng isang tao. At nakapaloob dito ang malawak, no, na mga qualities or characteristics ng mga pag-uugali na moral. Kasama na daw po yung integrity and righteousness. Ano ba yung integrity sa Tagalog? Pag sinabi, hindi ko kasi matagalog. Integrity. Alam ko yan ay positive na na attribute, no? Integrity. Ibig sabihin niya, pag may integrity ka, may prinsipyo ka. Tama? At ganun din, kasama din daw po yung katuwiran or righteousness. Kindness, on the other hand, naman daw po sa kabilang banda, ang kabaitan ay isang praktikal na expression, no? Na pagpapahayag, isang practical na pagpapahayag or pagpapakita ng kabutihan na kadalasan ay naipapakita daw po ito sa pamamagitan ng mga paggawa o kilos ng compassion. Pag sinabing meron kang compassion, ikaw ay may empathy, may sympathy, meron kang pagkalinga sa ibang tao, thoughtful ka, mindful ka sa ibang tao, at nire-reflect daw po nito yung ating attitude, no? Yung pag sinabi kasing attitude, yung ano natin, yung gawi natin, yung nasa part ng personality natin na kung paano natin tinatrato ang iba sa iba't ibang sitwasyon. Yan. So, ang laman daw po dito, in essence, sa nilalaman, sabi, kung ang kindness o kabaitan ay specific na kilos, ang kabutihan naman daw po ay moral trait. Yan. So, meron ba tayong nadagdag na tawag dito, na naliwanag, I mean, tungkol sa pagkakaiba ng kindness and goodness. But anyway, katulad naman ng sinabi ko kanina, we tend to use it interchangeably kasi nga they are both part of righteousness. Ano po? Righteousness or righteous act. Na yan naman nga ay minana natin sa ating Panginoon. Kaya bahagi siya ng bunga ng banal na espiritu. Thank you, Sister Nori. May bago tayong natutunan. Parang Pearl, Yes, parang while I was reading and listening to Nori, nakita ko na parang nakita ko na yung kindness is just a byproduct of the goodness. Kasi hindi ikinonect ang kindness sa righteousness. Simple na ang goodness ay kabutihan. Ang kindness is kabaitan. Yun yung nakita ko. Pero nakakatuwa kasi from the King James Version, ang ginamit sa King James Version talaga ng Galatians chapter 5 verse 22 is goodness. And syempre ay taga-US naman yung ating author na si Ellen White, hindi niya ginamit yung kindness to goodness. Naging constant si Ellen White doon sa salitang goodness, in which I fully believe na mas madi-differentiate talaga ni Ellen White kung ano yung goodness and kindness. Just like yung tinanong din ni yung i-present din ni Nori ay mas nakita kong mas malalim yung goodness. Mas nakita ko na ang kindness can just be a byproduct of goodness. Yung pagiging mabait, Yes. oo, nakita ko.
Hindi ginamitan ni Ellen White, eh. Mas alam ko I believe na alam ni Ellen White na yung goodness is goodness at ang kindness can be a product of goodness. Yeah. Nakakabit kasi yung righteousness, maganda, 'di ba? Yun po. Thank you, Nor. Yan. So, thank you everyone. Yan. Anyone po? Habang andito din po si Uncle Golly, kung may mga ano po tayo, nais na idagdag. Anyone from our Zoom attendees and to our Facebook Live viewers. Ayan. Akala ko si Brother Jamel, yung JML. Yan. So, welcome po, Brother Joseph. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin niyo yung Panginoon pagkat narito po muli tayo at nag-aaral ng isang napakagandang bunga ng Espiritu. So habang ako po ay nakikinig, ito kasing mga nakalagay dito ng mga fruit of the Spirit ay nire-reminisce ko sa sarili ko bakit ito yung mga nakalagay na bunga ng Espiritu. At dito po sa pag-aaral natin ngayong gabi, papansin po natin kung bakit ito po yung isa sa karakter ng Banal na Espiritu. Yung koneksyon ng Banal na Espiritu sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Papansinin niyo po, di ba, sinabi ni Moises doon sa Exodo Exodo 33 verse alam po natin yung nag-request si Moises na ipakita ng Panginoon sa kanya yung kanyang kalwatian. So yon sa verse 18 po. Di ba? Sabi niya rito, and he said, I beseech thee, show me thy glory. So nung request ni Moises na ipakita ng Panginoon sa kanya yung kanyang kalwatian, ano po yung sagot ng Panginoon? Pagdating po dito sa chapter, binasa po kanina, pagdating dito sa chapter 34, verse 6. So ano po yung glory na pinakita ng ating Panginoon? Sabi niya po sa verse 6, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Sa verse 7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the father upon the children and upon the children's children and unto the third and to the fourth generation. So dito po mapapansin natin na yung glory na ipinakita dito is yung karakter ng Diyos. Ano po? At yung karakter ng Diyos na yon ay nandoon sa fruit of the Spirit. Di ba po? Ang pinag-aaral natin is goodness. Anong goodness? Hindi yung goodness ng tao, kundi yung goodness ng Diyos, yung abundant na goodness ng Diyos. At papansinin po natin, di ba, na magkakasama sila parati. Yung goodness, mercy, ano po yun? And truth. Magkakasama siya. Pero mapapansin din natin dito, di ba, sa kasamang verse, sa verse 7, keeping mercy for the thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. So yun po yung kasama kaakibat ng goodness na karakter ng Diyos. Subalit, sabi niya po rito, yung goodness ng Panginoon Nawala po si Brother Jill.
Kay Brother Jonathan, Brother Joseph. Or nag-load. Meron pala ako idadagdag. Okay pa kayo dyan mga kapatid? Sige po. Hindi, kasi ako yung natasan ng topic in which is, nag-enjoy talaga ako sa study. Kaso lang, hindi ko talaga siya nagawan talaga na I have no enough time para gumawa ko ng proper outlining. Pero actually, I'm planning to make this as a sermon. Anyway, gusto ko idagdag ito, part ng aking studies sa Christ Object Lesson, quoted sa chapter 3. Ang title ng chapter 3 ng Christ Object Lesson is First the Blade and the Ear. Hinanap ko dito yung comment mga kapatid about sa goodness ng Panginoon, yung fruit of the Spirit which is taken from Galatians chapter 5 verse 22. Pakinggan nyo pong mabuti mga kapatid, babasahin ko yung comment. This is found in 68, page 68 ng Christ Object Lesson 1. Kasi yung parable mga kapatid is yung about sa growing. No, yung parable sa growing ng halaman. Kasi pinag-uusapan yung fruit of the Spirit. Ang sabi rito, there can be no growth or fruitfulness in the life that is centered in self. Kailanman hindi magkakaroon ng paglago at mabungang buhay kapag ito ay nakasentro sa sarili. If you have accepted Christ as a personal Savior, you are to forget yourself and try to help others. Kapag tinanggap mo ang Jesus bilang personal na tagapagligtas, makakalimutan mo ang iyong sarili at gagawin mong tumulong ka sa iyong kapwa. At ang sabi rito mga kapatid, talk of the love of Christ. Magsalita ka ng pag-ibig ni Jesus at ang kasunod mga kapatid, tell of His goodness. At sabihin mo ang kabutihan ni Jesus katulad nung tinalakay ko kanina. There's no such genuine goodness away from Christ. At ang maghihinder mga kapatid ng kabutihan ni Jesus na dapat abundant at bumukal sa atin ay hindi pwede ito sa mga makasariling tao. Ang sabi rito, as you receive the Spirit of Christ, which is ang ating pinag-aaralan mga kapatid, ang tema natin, the fruit of the Spirit, sabi, as you receive the Spirit of Christ, the spirit of unselfish love and labor for others, you will grow and bring forth fruit. The graces of the Spirit will ripen in your character. Mga kapatid, una sa lahat, we cannot separate yung hindi pwedeng i-separate mga kapatid na lalago yung kabutihan ng Diyos sa atin kung tayo lang ay mag-i-enjoy ng kabutihan niya. Ibig sabihin, bahagi po ng paglago ng kabutihan ng Diyos sa atin ay ang pagbahagi ng kabutihan sa kapwa. Take note po, ulitin ko po, ang naintindihan ko. Never it will become abundant ang goodness ng Panginoon kung sasarilinin mo lang. But when you share the abundant goodness of the Lord to others, it will become more abundant to you na magbubunga ito at lalago. And last mga kapatid, last na lang po, ang sabi rito, the fruit can never perish but will produce after its kind a harvest unto eternal life. At yung bunga nito mga kapatid ay hindi kailanman masisira. And will produce after its kind a harvest unto eternal. So mga kapatid, yung bunga nito napakahalaga. It will bring us to eternal life. Kaya kinote ni Ellen White mga kapatid kasama rito sa chapter 3, yung Christ Object Lesson, page 69. Isa yan sa pinaka-memorize ko mga kapatid na quotation ni Ellen White. Christ Object Lesson 69. Alam ko po, memorize ng marami yan. When the character of Christ will be perfectly reproduced to God's people, then He will come and claim them as His own. Mga kapatid, bahagi lang po yung abundant goodness mula sa Diyos. Yung character na yan, napakahalaga. Kaya hindi lamang po yung abundant goodness, lahat po dyan na binanggit sa Galatians chapter 5 mga kapatid, kinakailangan i-claim natin mula sa source at para ito'y maging abundant sa buhay natin, ibahagi sa iba. So thank you very much po ha.
Magbubunga po ito ng walang hanggang buhay. God bless po. Thank you, Uncle Golly. Kasi po talagang yung goodness ay hindi ito yung sariling kakayahan natin, no, na makikita sa atin na walang pinanggalingan. Yun yung talagang galing talaga yun mismo sa Diyos na para talagang tuluyan na lumago sa atin. Kailangan talaga natin ito maipakita. Kumbaga, resulta yung actions yun para makita yung kalwalhatian ng Panginoon. So, thank you po, Pastor Golly. Ngayon po ay continuation. Brother Joseph, tangka po. Pasensya na po, naputol kami. Wala na. Miss you, Daddy. Yun nga po sa pagpapatuloy, para sa aking karagdagan, makikita talaga natin na konektado yung Holy Spirit sa Ama kasi kung anong karakter na meron yung Diyos Ama, naroon po sa Banal na Espiritu. Hindi natin sila pwedeng paghiwalay, hindi sila separate being. Ano po? Magkaisa sila talaga. Kasi kung anong ugali ng Ama, yun din yung ugali. Yun yung bunga na meron yung Banal na Espiritu. At napakaganda sapagkat abundant in goodness yung Diyos Ama natin na nasa langit. Para sa mga tao na kahit nagkakamali pero nagsisisi. So yun po yung isa sa napakaganda nakita ko dito. Kaya inaanyayahan tayo ng Panginoon na yung bunga ng Banal na Espiritu ay mapasa atin din naman po. So alam natin na hindi po ito madali Pero dahil sa ito nga ay atin pong napag-aaralan at pinapakita sa atin ng Diyos, ibig sabihin kaya natin sa pamamagitan ng kanya pong biyaya natutulong sa atin ay kaya natin na acquire ang bagay na ito. So yung glory pala ng Diyos ay yung kanyang karakter. So 'di ba kaya nga pagka nakita na yung likas sa bayan ng Diyos, so magliliwanag yung bayan ng Diyos dito sa sanlibutan madilim. At kaya nga makikita natin 'di ba doon sa sinabi ni Haring David. So bakit yung nakita na ugali ng Diyos Ama dito kay Moises kasama yung mercy, goodness and truth. So doon po sa sinulat din ni Haring David, nandun din naman sa Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me. So di ba makikita natin doon, all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord. So yung anong tawag dito? Yung walang hanggang awa ng Diyos, yung mercy niya, pati yung goodness niya, magkakasama pala yan talaga. Hindi magkakakabit siya Kaya doon sa fruit of the Spirit, makikita natin na yung bunga ng Banal na Espiritu, talagang punong-puno siya ng pag-ibig. Yung pag-ibig na parang para sa akin, napakalalim niya, napakahirap niyang explain na hindi talaga siya makasariling pag-ibig. Yung kabutihan na kung saan talagang walang halong, alam niyo po yun, walang halong makasariling motibo. Napaka-genuine, napakalinis. So yun po yung isa sa napakagandang katangian na gusto ng Panginoon na buhat sa Kanya ay ma-impart din naman sa bawat isa po sa atin. So, I'm so blessed na dito po ay nag-aaral tayo ng mga ganitong pag-aaral kasi lalo tayo kumbaga lumalawak yung ating pong pagkaunawa patungkol at pagkakilala patungkol sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So, gusto ko lang talagang emphasize po rito na kung ano po yung bunga ng Banal na Espiritu, ayun po yung karakter pala na mayroon ang Diyos Ama. Kaya hindi natin sila pwede paghiwalay. Hindi sila separate being. Yun lamang po at magandang gabi sa atin. Maraming salamat, Brother Joseph, sa inyong karagdagan. At ngayon po ay babasahin ko lamang po ang shinare po sa atin ni Brother Ed sa GC. Mababasa po ito sa Education, page 270, paragraph 2. Siya'y gagawa sa pamamagitan ng mga taong nakakikita ng awa sa gitna ng dalamhati
at pakinabang sa gitna ng kawalan. Kapag ang ilaw ng sanlibutan ay dumaan, makikilala ang pribilehiyo sa kahirapan, kaayusan, sa kalituhan, at tagumpay sa tila kabiguan. Ang mga kapahamakan ay makikitang mga pagpapalang nakatago. Ang mga dalamhati ay makikitang mga habag. Ang mga manggagawang mula sa karaniwang tao na nakikibahagi sa mga pighati ng kanilang kapwa, gaya ng pakikibahagi ng kanilang Panginoon sa mga pighati ng buong sangkatauhan, ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakikitang siya'y gumagawa kasama nila. So ito po ay about sa kung paano tayo magpakita din ng compassion sa ating kapwa, katulad ng pagbibigay ng compassion sa atin ng Panginoon. At last, sabi niya po, shinare niya po yung verse po na matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill at the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. Sa Tagalog, dahil din ito ay lagi naming idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. So, ayan po ang ating pong topic. Meron pa po ba kayong last na idadagdag, Brother Golly? Sa lahat po ng mga tinalakay ng bunga ng banal na espiritu po, ang conclusion po ng Christ Object Lesson 69 paragraph 1, nang sabi po rito, when the fruit is brought forth, immediately he puteth the sickle. Mga kapatid, mahalaga po, kung meron bang isa sa pinakamahalagang pag-aaral na itong ating pinag-aaralan ngayon, kasi ito po yung dahilan na babalik sa Jesus para anihin ang kanyang dapat anihin pag nagbunga na po ng karakter ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi ko binanggit yung kanina, yung unang bahagi po nung quotation. Sabi rito, Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. Ano po? Meron pong pagnanasa sa Jesus. Pagnanasa na kung saan, mga kapatid, na masumpungan po sa Jesus sa kanyang sa kanyang iglesia. At finally po, mga kapatid, Jesus will come. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong lahat po ng bunga ng Espiritu, pag nakita po, mga kapatid, sa kanyang bayan, He will come. Revelation po, aklat ng Apokalipsis ang sabi, He will come with a sickle. Aanihin po ang dapat anihin. Kaya hindi lamang po itong hindi lamang po itong goodness, mga kapatid. Lahat ng bunga ng Espiritu, idalangin natin. But anyway, mga kapatid, we don't need to be discouraged. Kasi may mga statement po sa Ellen White, sa ibang presentation ko po, hindi ko memorize. Sinabi rin po ni Ellen White na sanctification is a process. Hindi po wala talagang shortcut eh. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po tayo. Let's look at Jesus, the perfect pattern to be followed. Meron na pong halimbawa na binigay, wag lang nating sayangin. So that's all po, and happy Holy Sabbath everybody. Amen. Thank you so much, Brother Golly, and also to those who added their insights, Sister Nori and Brother Joseph. So before we sing our closing song, let us remember that God's mighty power isn't just about the creation, but it's also seen in His goodness, mercy, and care for us. And every act of kindness, every lesson in integrity, and every blessing that we receive comes from His loving power. So for our closing song, let us sing I Sing the Mighty Power of God. And after that, Brother Jeffrey Wong will lead our closing prayer. So I'm inviting everyone to sing.
Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much and for this in this hour of worship, and that through your chosen mouthpiece we have learned more about your characters and more the knowledge of you. Thank you so much for revealing your goodness to us. That we see you have integrity, your righteousness, and your just, your loving kindness and full of mercy, and all these things. Thank you so much, Father, that you reveal your character through your words, through thy Spirit, and through your Son. And as our hearts touch and we want to submit to you, to your Son, Heavenly Father, we pray that you will help us, and that we may be of try the fine gold, that we may reflect and to transformed fully into the likeness of your Son, of the images of your Son. Heavenly Father, thank you so much. And as for the rest of the Sabbath day, we pray that you will continually to drag in our heart, speak to us individually, and to give us your blessings from above. Thank you, Father. Lastly, we pray for your forgiveness of our sin and inequities, and that we may reconcile with you even now or on this day, and that we may have good conscience and receive your blessings. Thank you, Father, for your abundant goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Jeffrey. At ngayon po ay maraming salamat po sa mga nag-join po sa ating pong study this evening, sa ating pong Vesper Worship. Yes, sa ating pong mga Zoom attendees, sa ating pong mga Facebook Live viewers, thank you so much. And of course, to our speaker, Brother Dolly Policarpio, for being with us tonight. And happy Sabbath, everyone. I am inviting you for our Sabbath program tomorrow morning. That will start 9 o'clock a.m. Yung Facebook Live, 9 a.m. But we will be having our Singspiration at 8:30 in the morning. So magkita-kita po tayo sa ating pong Sabbath School program tomorrow morning. And once again, happy Sabbath everyone, and God bless. Salamat din kay Ate Jermaine, siya yung nag-load sa akin. Hindi ako nakakita ng load dito ng TM para mag-zoom. Ate Jermaine, God bless you heart. Salamat sa load. God bless you all. We miss you a lot, people of God. Bye-bye. Good night, everyone.